Magandang araw mga kabaka. Pangalawang araw or ikalawang araw na nitong dalawang baka ngayon sa areang ito. Nung dinala ko sila dito, magmula dito. Magmula dito hanggang yan, sa nakikita nyo yan, mataas na damuhan yan. Mataas pa sa kanila. So after 2 days, yan na ang na-flatten nila. Nalinisan nila. Dalawang baka lang yan mag-ina. So sa tansya ko, mahigit isang linggo siguro, flat na itong part na to. So ano ang lesson na gusto ko talagang ikwento? Ang obviously malaking tulong ang mga baka when it comes to paglilinis ng area, lalo na kung yung nililinis natin ay damuhan. So instead na mag-hire ako ng tao, no? Diba, kung may ganito ang lote, gusto mong ipalinis, mag-hire ka ng tao, mag-grass cut, baka hindi lang isa. Bibili ka pa ng diesel para dun sa grass cutter. Pero kung may baka ka, pwede mong itali yung isang baka dito o yung dalawang baka. Hintay ka lang ng mga ilang araw, malilinisan na nila, mapa-flatten nila. Hindi mo kailangang mag-spray ng pamatay ng damo. We decide. Ayan, no? Tuyo na. Medyo tuyo na. Nabusog mo na, nakatipid ka na sa pagkain para sa mga baka, nakatipid ka pa doon sa kung mag-hire ka ng tao na maglilinis sa area. At the same time, yung dumi nila naiiwan doon sa area. Ayan. So napa-fertilize nila naturally itong lote na ito. Napapakinabangan nila yung area, yung damuhan, yung damo. And at the same time, yung lupa nakikinabang dun sa dumi nila. Ang challenge ko nga lang dito sa ganito, sa ginagawa kong to, nako, magsisipag ka. Ayun, sa pinakadulong yan. So mga 400 steps na. Dalawang araw ko nang binibilang 400 steps mahigit. May bit-bit akong isa or dalawang timba na may puno ng tubig, na may molasses, para hatiran sila ng inumin nila 3 times a day, kasi bawat isa sa kanila nakakatatlong ganyan 3 times a day. Hindi naman kasi po pwedeng sagana sila sa pagkain, yes, pero uhaw naman, dehydrated ang mga alaga mo. Pagod sa kung pagod, hindi biro yung magbuhat ka ng isa, dalawang timbang ganyan tapos 4 na raang hakbang. Hindi biro yun, tapos 3 beses. Pero normal ko namang ginagawa yun kapag nasali ako sa mga Spartan race sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasi doon sa Spartan race, pag tumatakbo kami, may bit-bit din kaming mga ganyang obstacle na. May bit-bit kaming mga ganyang timba din. Tapos sa bukirin din, hindi naman sa patag na sementadong daan. So parang nagtitraining na rin ako sa ginagawa ko. Ito yung sarili kong obstacle course, 2 in 1. Nakakapag-practice na ako, nakikinabang pa yung mga alaga ko. Ayan. So 3 times a day nabibisita ko sila dito, na-check ko kasi kailangan ko rin i-check, no? Baka mamaya natuka na ng cobra, di mo pa alam. At the same time, nakatali yan. Bakit ko tinali? May maisan doon may maisan doon. Ubusin nila yung mais pagka nagawi sila doon. Hindi natin masasabi kahit na sagana ang pagkain nila dito. Pag nagawi sila doon kung walang tali, naku, sayang naman yung mais pag kinain nila. So para sure na rin, yan, tinali ko silang ganyan.
Oh, mag-ina yan. Ito 6-month-old yan. Yung tatay nito ay isang crossbreed ng Brahman at saka ng Hereford. Hereford na horned, may sungay. Kasi may Hereford na polled walang sungay. Ito horned na Hereford Brahman BRHH, no? BRH20. Ayan. Ayan. Tapos ngayon yung nanay niya pina-AI ko na rin few weeks ago. Ang semen nung AI na nagamit para sa kanya ay crossbreed ng Brahman Luwing BRLL, crossbreed ng Brahman Luwing, tricolor din na magiging offspring, ganyan din, no? Sa akin naman kasi, although bukang bibig dito sa norte na mas mataas daw ang value ng puti, actually naman puti yan, gray yan, ano, mas mataas ang value ng ganon kaysa dito sa hindi puti ang kulay. Sabi lang nila yon para matawad nila yung mga nabayar ng matawaran nila, makuha nila sa presyong mas mababa kaysa sa mga bakang ganyan puti na pangkarne, no? Pagkakatayin. Ay, pag bumibili ka ba ng baka sa palengke, tinatanong mo ba kung anong kulay ng balat nun? Hindi naman. Ayan, no, nakakatuwa lang, kaya ko lang binavlog ito para dun sa mga nag-uumpisa pa lang, dun sa mga matagal na, no, mga kasabayan ko or mas matagal pa sa akin. Hindi para sa inyo ang video na to. Super basic at wala kayong matututunan sa video na to kasi alam na nga ninyo to. So dun sa mga nagbabalak pa lang na mag-alaga ng isa o dalawang baka, kung landed kayo, no, bisan malawak lupa ninyo, isa ito sa mga pwede nyong gawin, isa sa mga kapakinabangan ng inyong mga baka. Tipid sa pag-hire ng tao na magtatabas, hindi ka nabibili ng diesel, hindi ka nabibili ng grass cutter, yung mga kinamis mo, baka na lang ang isoga mo. Nakakatuwang pagmasdan na sagana sila sa pagkain. Tiyagaan lang talaga, no, ang pag-aalaga. Tiyagaan lang. Not necessarily na malawak ang lupa mo, may mga ganito kang area na madadam mo, pwede ka rin magtingin-tingin sa paligid mo. Halimbawa, itong area na to, hindi ko naman pagmamayari yan. Kumbaga trade off lang ang tawag dito. X-deal, kumbaga X-deal. Anong X-deal? Linisin ko area mo, fertilize natin gamit yung dumi ng mga alaga ko. Just kindly let me soga yung mga alaga. Dahil hindi sa akin yan, kailangan maging maagap ka, no? Huwag mong itatali or make sure yung pagkakatali hindi malapit doon sa mga crops nila. Bawa nga yung mga mais, mangga, di ba? Nakikipastol ka na nga lang, mamemerwisyo ka pa, hindi tama yun, no? Hindi tama. Kaya kapag binabang ko yung niyan, yung ano bang tawag doon, yung bakal na yun, ina-estimate ko kung aabot ba doon sa mga puno na mape-perwisyo, na punong namumunga doon sa mga tanim na mais diyan, no? So ganun ang ginagawa ko. Ayan. So sa mga nangangailangan ng consultant on cattle farming, pwedeng online. Nasa link description ng video na to yung link on how to avail of my consulting service. At dun sa mga naghahanap naman ng mga upgraded hybrid na baka, ayan, no? Nasa description din ng video na to yung link. You can also contact me at 0917-162-9758 to inquire kung may available, kung ilang piraso at kung kailan sila ready for rehoming. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.